Think Positive! Hello, good morning po. Ayan, kauwi ko lang. Katatapos ko lang maglakad at mag-deliver ng mga catalog. Hindi na masyadong maano ngayon, malamig. Ayan. Pero nagsuot ako ng manipis na may manggas. Kasi nga, maano na yung araw. Tapos, naglagay na lang ako ng lotion, yung sunscreen. So, kasi paano na dito sa September, next week, spring na dito. Kaya hindi na masyadong malamig. Kaya, sandali, naiinitan ako. So, yan, katatapos lang natin mag-deliver. Tapos, ang gagawin natin, magligpit dito. Tapos, magluluto. So, yung mga bata, papasok ng work. Si panganay, umalis na kanina ng alas 6. Tapos, si Mr. magsa-7 naman siya pumasok. Si Bunso, ngayon siya papasok. 9:30 daw yung pasok niya. So, magbabas lang siya. Alis siya dito mga alas 9. Kasi maglalakad pa siya. Doon yung sakayan niya, hindi naman dito. Sa tapat namin kasi, papuntang Fremantle lang to, tsaka Bull Creek. Yung trabaho niya, papuntang doon sa South Street. So, doon yung bus na sasakyan niya. Kaya maaga siyang aalis dito para makaabot siya ng 9:30 doon sa trabaho niya. So, lalabas daw siya ng 3:30 ata. So, yun. Si Mr. na magsusundo sa kanya mamaya. Ay, hindi pala. Bukas na pala yung 3:30. Bali, 11 o'clock siya hanggang 3:30 bukas. Tapos ngayon pala, 9:30 to 1:30. Ayan. Si kuya niya, ayan. Dadaanan na lang niya ang kapatid niya mamaya. Bali, kasi si panganay, lalabas siya ng 1 o'clock. Tapos dito naman 1:30. Syempre, magbibiyahe pa yung kuya. So, pwede niyang, daanan. Hintayin na lang daw ni panganay. Para hindi na siya magbabas pa uwi. Yan. Kaya, susunduin na rin si Bunso. So, yan. Hindi pa ako nag-aalmusal. Magligpit muna ako tapos mag-almusal. Tapos, lutuin na natin yung ating, pang lunch. So, yun. May iwan tayo dito sa bahay. At, nakapaglaban na naman ako nung isang araw. So, bukas na siguro ako maglaba, Wednesday. Total, wala pa naman kami cleaning, Webis pa yung cleaning namin. So, bukas na ako maglaba. So, yan, see you na lang yung mamaya. So, yan, balik po tayo. Nag-prepare na po ako ng aking almusal. So, katatapos lang nating maglinis dito sa loob ng bahay. Nakapag, dusting, tsaka vacuum. Nakapag-vacuum na tayo hanggang doon sa 2 kwarto ng mga bata. Tapos nakapag-mop na rin tayo sa laundry tsaka dito. So malinis na, nakapag-hugas na rin ako ng plato. Kaya kakain ako, kaya may hugasan na naman ito. So bago ako magluluto ng ulam natin, kain muna tayo. Kasi wala na naman akong kasama ngayon dahil umalis na si Bunso. Ayun, nagbiyahe na siya. Umalis siya dito 9:05. Kasi yung daw niya, hindi ko alam kung 9:18 o 9:20 yung bus niya. So, yun, medyo malayo-layo pa yung nilakad niya. Tapos, sabi ko sa kanya, text niya ako kapag nakasakay na siya ng bus. So, nag-text naman siya. Sabi nga niya, nakasakay na daw siya ng bus. So, yan. Nag-i-start na yun kasi 9:50 na eh. Nag-i-start na sa work ngayon. So, lalabas yun 1:30. Susunduin na lang siya ng kuya niya. Kasi yung kuya niya lalabas ng 1 o'clock. Pero magbibiyahe pa si panganay. So, pwede niya pang hintayin dun sa sa trabaho si Bunso. Doon na lang niya hintayin yan. Kaya para sabay na lang silang uwi mamaya. Kaya pwede naman akong late magluto ng ating lunch. Kasi leftover lang naman yung lulutuin ko. Gagawin natin siyang lechon paksiw. Yung ating roasted chicken na tira. Kasi kagabi, galing kami sa Coles. Dahil kahapon panggabi naman si Bunso. So, nung hinatid namin siya, 7 o'clock yung kanyang trabaho. Dumiretso kami ng Coles. Bumili si Mr. ng roasted chicken tsaka salad niya. So, paggabi kasi hindi na kumakain na talaga ng kanin si Mr. So, yung mga kinakain niya, mga gano'n na lang. Yung roasted chicken, tapos yung mga salad, yun. So, dumaan kami sa Coles, tapos may tira pa. Ito yung tira kagabi. So, yung balak na lulutuin ko dapat, yung spare ribs, nilabas ko nga eh. Kaya lang, nakita ko tong tira pang roasted chicken. Sayang naman, sabi ko, lutuin ko na lang ng lechon paksiw. So, binalik ko yung spare rib sa fridge. bukas ko na lang siguro lutuin yun. Lutuin ko sana may pineapple yun eh. So, eto yung ating tirang roasted chicken. Diba sayang, marami pa? So, lutuin ko na lang siya ng lechon paksiw.
Lagyan natin siya ng Mang Tomas. Gisa natin mamaya. Kaya madali lang malutuin to. Kaya kahit late na ako magluto mamaya, mga ano siguro, mga 11 o kaya 11:30 ko na umpisaan. So kain muna tayo ngayon. Mag-almusal. So ito yung mga almusal ko. Medyo mabigat-bigat yung almusal natin ngayon kasi mga leftover to. Yung ano, ito yung ulam namin kahapon. So leftover to, nagbaon din si Mr. ng ano, daing. So kainin ko na. Tapos ito embutido. Ayan, dala-dala kagabi ni panganay ito. So nag-fried ako ngayon ng konti, yung isang balot kasi inalmusal nga ni Mr. tsaka ni panganay. Tapos si Bunso kasi hindi kumakain ng ano hindi niya kilala to, kumbaga. Itlog yung inalmusal ni Bunso. So ngayon, akong kakain itong tira. Tapos meron tayong kamatis tsaka nilagang itlog. Ayan. Tapos may kanin. Tapos may kape. Ayan, coffee natin. So, di ba? Heavy breakfast to. Kaya kahit na late na akong mag-lunch dito, baka mga alas 2 na ako mag-lunch. So, kahit late tayo magluto kasi tayo lang naman mag-isa dito dahil umalis na yung mga kasama natin. Nag-work na sila. So, ako naman natapos ko na yung pag-deliver natin. Yung cleaning namin sa Webis pa. Siya nga pala, sa mga bago dito sa channel ko, nagtataka kayo siguro kung ano bang ko dito. Full-time housewife po ako rito. Ayan, hindi na ako nagwo-work. May mga sideline lang ako. Yung part-time job, yung mga, ayun, yung nagde-deliver ng catalog. Tapos, yung, paglilinis sa bahay yon. Sinasama ako ng mga friend ko. So, weekly yon yung paglilinis namin ng bahay. Minsan, Thursday, Friday ang schedule namin. So, yun. Kaya, yung aking pagde-deliver naman, Tuesday, Wednesday. So, yun ang mga ginagawa ko. Yung mga extra kong pinagkakakitaan dito. So, yun yung mga hindi pa nakakakilala sa akin. Kasi minsan may mga bago tayong dyan. Kung, syempre, magtatanong kung ano bang ginagawa ko dito sa Australia, kung nagwo-work ako, hindi. So, yun lang, yung mga part-time job na yung mga sideline na ginagawa ko ngayon. Yun. Tapos, si Bunso, tsaka si panganay, mga nagwo-work na. Tapos, si Mr., ayan, dito pa rin siya nagwo-work. Walking distance lang naman. Malapit dito sa bahay. So, yun. Almusal muna tayo. Ang dami ko na naman daldal. So, yan. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal. Tapos, tayo lang mag-isa rito. So, yan. Balikan ko na lang kayo uli mamaya. So, ayan. Start na tayo magluto. Nakapag-almusal na nga pala ako. Tapos na. So, busog match tayo. So, lutuin ko na to. Ano na bang oras? 11. Sakto, di ba sabi ko, mga 11 or 11:30 ko lulutuin. So, lutuin ko na siya 11. Kasi, para wala tayong masyadong gagawin. So, ito. May mantika na tayo dito. Lagyan na natin yung sibuyas. Medyo dinamihan ko ng konti yung mantika para pag ginisa natin to. Ano ba tawag dito? Matosted pa natin yung ating chicken. Hiniwa-hiwa ko na nga pala to. Ayan. O, diba? Mamaya pag naluto to parang nadudurog. Mas masarap naman siya pag gano'n. Naalala ko nga pala, tatandaan nyo ba yung pinapagawa nating bahay? Hindi ko pa kayo na-update? Saka ko na lang kayo i-update, saka ko na lang pakita sa inyo. So, ngayon, sa loob na yung ginagawa nila. Tinatapos na nila yung sa loob. So, nagta-tiles. Tapos, di ba sabi ko sa inyo, magkakabit sila ng mga cabinet. Nandun na yung mga cabinet, yung bench top. Bali, yung mga tiles, yan, tatapusin pa yan. Ginagawa pa lang, nilalagay pa lang. So, hindi rin naman kami kasi nakakapasok, kaya hindi ko nakukuhanan yung loob. Tapos, yung sa labas naman, nakaabang na yung deliver na yung pavement, kasi lalagyan ng sa flooring dun sa garage. May flooring na yung sa garage. Yung ibig ko sabihin yung kung saan yung yung sa labas. Yun. Lalagyan ng pavement yun. So, nandun na naman niya yung mga ilalagay.
yun. Sana talaga, bago magpasko, makalipat na kami. So, saka ko na lang kayo, itutour dun sa bahay kapag talagang okay na lahat. Tapos na. Diba? Para exciting ba? So, yung pinapabayaan na lang namin kung kailan talaga matatapos. Kasi, pag iniisip mo siya, parang nakaka-stress lang ba? Pero, sabi naman nila, sabi ng supervisor, within, bago sana matapos na nila. Sana bago matapos tong taon na to, yun. Diba? Tagal-tagal na eh. Siguro naman nabawasan na yung mga nagpapagawa ng ng mga bahay. Dahil last year, sobra-sobra talaga dami ng mga volume na nagpapagawa ng bahay. Ang daming kliyente ng aming builder. So, siguro naman, kami na yata yung panghuli. Pero hindi pa naman, meron pang mga mga nakalinya, yung mga nakikita namin, ongoing pa rin yung mga ginagawang bahay, kasama yun sa amin. So, yun. Saka ko na lang papakita sa inyo kapag talagang okay na. Yan. So, ito, pagkagisa natin ng bawang sibuyas, igigisa natin tong ating roasted chicken. Di ba nung alam ko, binlog ko na to yung leftover din namin na roasted chicken, ginawa ko siyang lechon paksiw. So, ganun lang naman ginagawa ko para hindi masayang. Minsan naman, kapag magpapansit ako, yan, kumukuha ako ng mga pang sahog. Yung minsan naman, di ba, sotanghon yung ginawa ko. Kumuha ko ng konti. So, ganun lang. Di naman nasasayang yung mga tira-tirang, yung ganyan. Kasi si Mr. nga, mahilig bumili niyan. Yan ang kinakain niya. Pinagpapapak niya. Kasi bawal si Mr. sa red meat. So, ganito yung mga pwede sa kanya. Tapos, fish. Yung fish naman, pili lang yung pwede niyang kainin. Yung bangus, bawal sa kanya yung tilapia. Tsaka yung mga tuna, yung mga ganon. Kasi nga, sabi ng doktor, mas mataas sa daw yun. Kasi medyo may, si Mr. mataas na siya sa uric acid, tsaka sa, yung high blood ba. Ayan. Kaya yung mga red meat, pinapaiwas na sa kanya. Ay, hindi ko pala nabuksan yung exhaust fan. Buksan natin. Ayan. So, ito, igisa na natin yung ating chicken. O, diba? Parang marami-rami rin siya kasi nahiwa. Ito muna yung ulamin namin. Paggabi naman, di naman kami kumakain ng kanin ni Mister. Yung mga bata lang. Minsan naman, si panganay, wala dito. Kumakain na sa labas yun, kasama ng niya, darling niya. Kasi bunso lang naman halos kumakain dito paggabi. Kami, pa-pika-pika lang ni Mister. So, yan, nagigisa-gisa lang natin. Mamaya lalagyan natin siya ng dahon ng laurel tsaka paminta. Ito kayo ulit mamaya. So, lagyan ko siya ng asukal. Meron na may toyo na siya, yung dahong laurel, tsaka paminta, tapos yung mang tomas. Tapos, lagyan natin siya ng suka. Tapos, pakukuluan lang natin. Tapos, tikman na lang natin maya-maya. Lagyan tayo ng suka. Pakuluan muna natin. Tikman na lang natin siya mamaya. Tikman
naman natin. Sarap na. Okay na yung timpla. Yan. Isang kulo pa, tapos okay na to. Luto na siya. Ayan na yung ating ulam. Lechon paksiw na manok yan. O, diba? Dumami bigla. Okay na yan. So, yan. Tapos na tayo magluto. Ngayon pala, bago ko tapusin yung ating vlog, pakita ko yung mga halaman ko. May mga ako, bagong tinanim na mulberry. Kasi nung nag-deliver ako nung last week ata yun, nagputol ako doon ng mga sanga-sanga, tapos ayun, tinanim ko doon sa mga paso. Ayun ngayon, meron na siyang mga umusbong na parang dahon. So pakita ko sa inyo. So dito tayo, nakasampay pa akong jacket dyan. Ito, ayan, ito yung bago. Ayan o, tinan nyo. Diba? May bagong mga dahon. Ayan. Ayan pa. Tapos ayan o. Doon. Ito. Diba? Tapos meron dito sa taas. Ay, sa baba. Ayan. Ayan. Nagkakaroon na rin. Ayan o. Ayan. Ito. Ayan mga yan. Ayan. Nagkakaroon na siya. Nagkakaroon na ng mga dahon na yan. Diba? Ito nga may bulaklak na. Tapos yung una nating tinanim, ayan. Mataas na siya. Madali lang itanim yung mulberry. So, mga mulberry na tayo. Tumubo. Tapos, ito naman yung ating daming bulaklak, no? Yung ating mandarin. Tapos, yung apple. Ayan, may mga bagong dahon. Tapos, ayun, bagong dahon. Ibig sabihin, buhay siya. Sana hindi na lang mamatay. Tapos, ito rin, mga nadagdagan din yung mga dahon ng sa pang mandarin. Ayan. Ito nga, lumaki na yung dahon nito. Dati maliliit pa lang yan. Umusbong yan. Kaya lang, may mga flowers na nalaglag. Ayan, nalalaglag lang. Hindi pa talaga matutuloy na. So, ayan lang. Marami pa siyang bulaklak rito. So, ito yung rubber plant natin. Yung sili, ito. Kaso, hindi siya, hindi pa siya nagdadahon ng marami. Ito yung rubber plant ko. Ang ganda, ang laki. O, diba? Tumangkad yung mga rubber plant ko. So, yun. Ayan yung mga bagong mulberry natin. Ayan. So, pasok na tayo. Amoy, paksiw. Lechon paksiw. So, yan, nakapaglinis na tayo dyan. Oh, diba? So, yung ganito ko pala, hindi ko pa pala nagagawa. Yung sa kwarto. Diba may mga binili akong, ganito. Yan, mga pang-sticker. So, ito, ginawa ko lang yan, Tinulungan din naman ako ni Mr. Ayan. Kaya, nabago siya, diba? Hanggang sa likod. So, pag sinipag ako, yung mga drawer dun sa loob, lalagyan din natin kayo, papalitan natin. So, yan, manunod muna tayo ng pahinga na tayo. Wala na tayong, nakapagtupiri naman na ako ng damit Tapos, nakapaglinis na tayo dito. So, yan. So, yan na lang muna yung vlog natin.
Mahaba na naman no, sa kakadaldal ko. So, yan lang muna yung mga update natin sa buhay dito sa Australia. So, yan, simple lang yung buhay natin dito. Although, mas okay naman kaysa sa atin talagang mahirap yung diba? Mahirap ang pagkakitaan ng pera. Dito okay lang naman, pero marami ding gastos. Sobra. Maraming binabayaran dito. Pero makakahanap ka naman ng mapagkakakitaan kahit papaano. Yun. So yan lang muna yung vlog natin, tatapusin na natin. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood at mga bagong nagsasubscribe po sa aking channel. Thank you so much po. So kita-kita na lang tayo sa mga susunod na video. See ya!